Nakakatuwa nga itong face lock locker ng RCS. Samahan nyo nga kami sa RCS mga beshi at may titignan nga kami doon. Pero bago nga tayo pumunta doon mga beshi, ay kumain muna tayo ng beef pares dito sa tabi ng kalsada. Umalis nga kasi kami ng bahay nang hindi pa nag-aalmusal. Isa nga ito sa paboritong pagkain ni Papa. Kaya nga sabi niya dito na lang daw kami mag-almusal. Hindi nga ako mahilig sa mga ganitong pagkain mga beshi, pero nagustuhan ko naman ang lasa. Anyway, pagkatapos nga namin kumain ay dumiretso kami agad dito sa RCS. Pumunta nga pala kami dito para maghanap ng mannequin. Dahil tindera na nga tayo ng ukay-ukay mga beshi, ay balak ko nga rin mag-live selling. Mas maayos at presentable nga mga beshi kung meron nga masusuotan itong mga damit na mannequin. Gustuhin ko man nga i-model yung mga highlighted kong mga binebentang damit mga beshi, ay hindi naman kasya sa akin. Kasama nga rin namin ang Baby Kenzo at ang Kuya Carl dahil wala rin naman ibang mag-aalaga sa kanila. Pagkadating nga namin sa RCS ay dumiretso kami agad sa second floor. Nakita nga ni Manong Guard na may dala akong sandals, kaya sabi ay dumiretso daw kami dito para ilagay yung mga dala kong gamit. Dala-dala ko pa nga isang sandals na namay ng isang customer ko mga beshi dahil nga imi-meet up ko siya. Pagkapasok nga namin, itong mga laruan ang bumungad sa amin. Ang Baby Kenzo nga brum-brum skr-skr na daw siya. Ang Kuya Carl nga kinukulit ako at bilang ko nga daw siya ng bang-bang. Ako naman nakita ko nga itong tripod na may ring light pa mga beshi. Bagay na bagay nga sana ito kapag magla-live ako. At meron na nga rin sanang lagayan ng V-Sound live card. Anyway, papauwi na nga kami beshi at hindi nga ako nakahanap ng mannequin. Wala nga daw silang binebenta dito kaya uwi na lang tayo. Kaya bumili na nga lang ako ng 3 dosenang hanger mga beshi. Nung nakaraan nga ay nakabili na rin si Papa ng 2 dosenang hanger, kaya lang nga ay kulang pa rin. Gagamitin ko nga itong mga hanger na binili namin sa ukay-ukay mga beshi. Kahit nga yung mga hanger namin sa bahay ay ginagamit ko na rin para sa ukay-ukay. Kapag ka pala may ukay-ukay business ka mga beshi ay magpupundar ka rin para sa mga hanger. Hindi ko nga pala binilan ng bang-bang si Kuya Carl dahil para lang ako nagtapon ng pera. Alam ko naman walang katumbas na makitang masaya ang mga anak natin kapag may mga bago silang laruan. Hindi naman kasi maganda kung puro yes at sige lang tayo sa mga gustong ipabili sa atin ng mga anak natin. Lagi ko nga sinasabi kay Kuya Carl, bibilang ka nga namin ng laruan kapag marunong ka na mag-ingat at magsinop sa mga laruan mo. Nung nakaraan nga ay binilan siya ni Lolo ng Nerf gun mga beshi. Kulang 1,000 nga ang bili doon at ngayon nakatambak na lang. Hindi nga nasira yung Nerf gun mga beshi, pero wala naman yung mga bala. Kung hindi nga nawala yung bala ay sira-sira naman. Paano nga hindi masisira? Paano ba naman ay nginangat-ngat? Anyway, ayun nga mga beshi, pagka-uwi nga namin ayan dalawa naglalaro na at ang kalat ng paligid. Nung kinahaponan nga ay may nagpunta sa bahay namin na tiga DSWD ng barangay. Kinuhanan niya sila ng height and weight mga beshi. Nauna nga timbangin ng Baby Kenzo, akala ko nga noong una ay matutuwa. Yung mukha niya kasi noong una akala mo matutuwa at excited. Pagkatapos nga ng Baby Kenzo, ang Kuya Carl naman ang sumunod. Wala rin naman nga kasi ibang bata dito sa compound namin bukod sa dalawa. Buti naman nga ang Kuya Carl ay nagbehave. Ang amo nga ng mukha akala mo hindi gagawa ng kalokohan. Mukha naman nag-enjoy si Kuya Carl sa pagbitin sa kanya. 18.5 nga ang kilos ni Kuya Carl at sabi nga nila ay matimbang daw siya. Napapayatan pa nga ako kay Kuya Carl at hindi nga halatang matimbang siya. Dahil pati nga siya hanggang ngayon ay inuubo pa rin. At hindi rin naman kasi ganong kalakas to kumain katulad ng Baby Kenzo. Anyway, kung nagustuhan nyo naman itong vlog ko ay paki-like and follow and share nyo naman ako mga beshi. Pero kung sa tingin nyo ay walang kwenta tong vlog ko na to ay skip nyo na lang.